Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 2761. Matapos mag-alinlangan ng mahabang panahon, ang mukha ni Wu Yan ay nagpakita ng bakas ng kasamaan. Lumingon siya at sinabi sa kanyang tagapayo, kahit sino pa ang bodyguard ni Princess Chi, kailangan nilang mamatay. Kung ang bodyguard na iyon ay talagang si Huang Feng, kailangan pa nilang mamatay. Kung hindi, kapag nakarating na sila sa kabisera, baka tayo pa ang mamatay. Panipi, nakita ni Wu Yan ang lahat ng napakalinaw. Obvious naman na may backer si Princess Chi. Kung ang bodyguard na iyon ay talagang si Huang Feng, kung gayon ay malinaw na pinahahalagahan siya ni Huang Feng. Kapag dumating ang oras na iyon, ang Huang Feng na iyon ay malamang na makagambala sa mga panloob na gawain ng dinastiyang Lu. Sa suporta ni Huang Feng, hindi magiging ganoon kadali para sa kanya na alisin si Princess Chi. Bukod dito, kahit na ang mga ministro sa korte ng imperial ay walang sinabi ng mamatay ang dating emperador, walang sinuman ang makatitiyak na hindi nila ito masyadong pag-iisipan. Kapag naging malakas na si Prinsesa Chi, malaki ang posibilidad na may mga ministrong tatayo para suportahan si Prinsesa Chi. Kapag nangyari ang ganoong sitwasyon, siya ay nasa isang napaka-passive na posisyon. Kung tutuusin, ang pagkamatay ng dating emperador ay talagang medyo kakaiba. Sa makatuwid, anuman ang mangyari, si Prinsesa Chi ay hindi maaaring payagang bumalik sa kabisera ng buhay. Kahit anong paraan ang ginamit niya, kailangan niya itong pigilan. Gayunpaman, kung ang bodyguard na iyon ay talagang si Huang Feng, kapag may nangyari, ang bansa ng Yuan Feng nag-aalangan na sabi ng isang tagapayo. Kung ordinaryong tao lang ang bodyguard na iyon, magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, kung siya ay talagang isang mahalagang ministro ng bansa ng Yuan Feng, malamang nasisihin ng bansa ng Yuan Feng ang dakilang dinastiyang Lu kung may nangyari sa loob ng mga hangganan ng dinastiyang Lu. Hindi imposible na maaari pa nilang gamitin ito bilang dahilan para salakayin ang Great Lu Dynasty. Sa kasalukuyan, ang Great Lu Dynasty ay nahaharap sa parehong panloob at panlabas na mga paghihirap. Ang mga rebelding puwersa sa loob ng mga hangganan ay lumalakas at lumalakas. Mangangailangan ng maraming enerhiya at oras upang sugpuin at lipulin sila. Kung ang bansa ng Yuan Feng ay aatake sa kanila sa oras na ito, kung gayon ito ay isang sakuna para sa dakilang dinastiyang Lu. Kailangang malaman ng isa na ang bansa ng Yuan Feng ay isang pag-iral na maaaring talunin ang Wind Extinction Country. Ang dakilang dinastiyang Lu ay talagang hindi katugma sa bansa ng Yuan Feng. Sa makatuwid, kapag ang bansa ng Yuan Feng ay nagalit, ang kahihinatnan ay magiging masyadong matindi. Walang handang isipin at pasanin ang mga kahihinatnan. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol doon. Hinaway-kaway ni Wu Yan ang kanyang kamay at sinabing, dapat mong malaman na sa ating dakilang dinastiyang Lu, maliban sa hukbo ng Imperial Court, marami ring puwersang rebelde. Alam natin ang tungkol dito, at tiyak na alam din ito ng Yuan Feng Country. Pagdating ng panahon, maaari nating ganap na sisihin ang pagkamatay ni Huang Feng sa mga puwersang rebeldeng iyon. Maaari nating pekay ng eksena laban sa puwersa ng mga rebeldeng iyon at sabihin na ito ay ginawa ng mga puwersang rebelde, ang Imperial Family, kaya hindi katakataka para sa kanila na patayin si Prinsesa Chi sa makatuwid, ganap na makatwirang sabihin ito. Malinaw, naisip na ni Wu Yan ang mga bagay-bagay sa maikling panahon na iyon. Sa paggawa nito, hindi lamang nila maaalis ang puot na mayroon ng Yuan Feng Country sa kanila, mapapalaki din nila ang awayan sa pagitan ng Yuan Feng Country at ng Uprising Army. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang sa kanila. Ang ideya ng aking Panginoon ay napakatalino. Nang marinig ng mga tagapayo na, iyon ang mga salita ni Wu Yan, nagliwanag ang kanilang mga mata. Pagkatapos, patuloy nilang pinuri si Wu Yan. Dilat na dilat ang mga mata ni Wu Yan, at labis siyang nasisiyahan sa kanyang sarili. Ito ay talagang isang magandang ideya. Hindi lamang nila magagawang patayin ang dalawang pangunahing banta, sina Prinsesa Chi at Wu Yan, magagawa rin nilang pukawin ang awayan ng Yuan Feng Country sa mga rebelding puwersa sa Great Lu Dynasty. Pagdating ng panahon, maaari nilang gamitin ang puntong ito para magkaroon ng kasunduan sa Yuan Feng Country.
Maaari pa silang humiram ng mga tropa mula sa Yuanfeng country para sugpuin ang mga puwersang rebelde sa Great Lu Dynasty. Kahit na hindi sila humiram ng mga tropa, maaari nilang garantiya na ang Yuanfeng country ay hindi kakampi ng mga rebeldeng puwersa sa Great Lu Dynasty. Papayagan din nito ang dakilang dinastiyang Lu na sugpuin ang mga puwersang rebelde sa dakilang dinastiyang Lu nang walang anumang alalahanin. Nadama ni Wu Yan na siya ay napakatalino upang makapatay ng 2 ibon gamit ang isang bato na may ganoong ideya. Tama lang na tumanggap siya ng ilang papuri. Gayunpaman, kung paanong si Wu Yan ay lihim na nasiyahan sa kanyang sarili, isang hindi pagkakatugman na boses ang tumunog. Ngunit aking Panginoon, paano natin papatayin si Prinsesa Chi at ang kanyang grupo? Sinabi ng isa sa mga tagapayo, dati, hindi alintana kung nagpadala kami ng mga taong nag-aalay o hukbo, hindi namin sila napatay. Lalo na ang hukbo na ipinadala namin dati. Iyon ay isang piling hukbo na mahigit 1,000 tao. Kung kahit hindi nila kayang patayin sila, napakahirap na patayin sila. Si Wu Yan, na kampante pa rin, ay biglang natigilan. Ang iba pang mga tagapayo ay may katulad na mga reaksyon. Sa sandaling ito, sa wakas ay naalala nila na napabayan nila ang pinakamahalagang bagay, kung paano patayin si Prinsesa Chi at ang kanyang grupo. Bagamat nakaisip na sila ng paraan para harapin sila matapos silang patayin, isang malaking problema pa rin kung paano sila papatayin. Ang problemang ito ay agad na gumugulo kay Wu Yan at sa iba pa. Ilang sandali, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Iyon ay tama, sila ay nagpadala ng mga tao ng paghahain at ang hukbo dati. Gayunpaman, hindi sila nagtagumpay. Si Prinsesa Chi at ang kanyang grupo ay patungo pa rin sa Imperial Capital na hindi nasaktan at palapit ng palapit sa Imperial Capital. Kung hindi nila sila mapipigilan, kailangan nilang bumalik sa Imperial Capital. Kung ganoon, wala namang silbi kahit na nakaisip sila ng paraan para harapin sila. I will continue to send people to intercept them. I don't believe that they really have 3 heads and 6 arms and can escape from my encirclement. Sabi ni Wu Yan na may malamig na ekspresyon. Naramdaman ni Wu Yan na hindi maisip at nakakahiya na hindi niya mapigilan si Prinsesa Chi at ang kanyang grupo na patayin sila ng 2 beses. Kung tutuusin, sa puso niya, malaki ang bentahe niya. Sa kabilang banda, gaano man kalakas ang grupo ni Princess Chi, 3 lang sila. 2 sa kanila ay pabigat pa nga. Gaano man niya ilagay ito, dapat ay napakadali para sa kanya na patayin ang mga ito. Gayunpaman, ang gayong madaling gawain ay nabigo. Higit pa rito, siya ay nabigo ng 2 beses sa isang hilera. Ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Wu Yan. Kung ito man ay para sa kanyang sariling kaligtasan o para sa kanyang reputasyon, naramdaman ni Wu Yan na kailangan niyang patayin si Prinsesa Chi at ang kanyang grupo anuman ang paraan na kailangan niyang gamitin at kahit anong presyo ang kailangan niyang bayaran. Naramdaman din ng ilang advisors na naruroon ang determinasyon ni Wu Yan sa bagay na ito. Malinaw na talagang gustong patayin sila ni Wu Yan. Anuman ang mangyari, hindi niya hahayaang makabalik si Princess Chi sa Imperial Capital ng buhay. Kahit na 2 beses na silang nabigo sa magkasunod na pagkakataon, ang karamihan ay nagtitiwala pa rin na maaari nilang patayin si Prinsesa Chi. Pagkatapos ng lahat, sa kanilang pananaw, si Prinsesa Chi at ang iba pa ay nasa bukas habang sila ay nasa dilim. Maaari silang patuloy na mag-isip ng mga paraan upang patayin sila at dapat silang magtagumpay sa huli. Kabanata 2762. Ito ay dahil sa determinasyon ni Wu Yan at kasabay nito, naisip din niya kung paano haharapin ang bagay na ito. Sa makatuwid, si Prinsesa Chi at ang iba pa ay nakatagpo ng lahat ng uri ng mga pananambang at pagpaslang sa kanilang paglalakbay. May mga tinambangan sila sa daan, may gustong lasunin ang kanilang pagkain, at may iba pang nagkunwaring pulubi para mapalapit sa kanila at paslangin kapag sila ay pabaya. Mayroong maraming mga pamamaraan at ang bilang ng mga tao na kanilang ipinadala ay hindi maliit. Higit pa rito, ang mga taong ito ay hindi naman mahina. Gayunpaman, ang mga taong ito ay wala sa harap ni Huang Feng. Maaaring hindi makita ni Huang Feng ang lahat ng kanilang mga pagbabalat kayo at pamamaraan, ngunit gaano man sila nagbalat kayo o kung anong mga pamamaraan ang kanilang ginamit, aatakihin pa rin nila sila sa huli. Bago siya umatake, maaaring hindi matukoy ni Huang Feng ang lahat ng kanyang mga kaaway,
ngunit maaari niyang matukoy ng maaga ang kanilang mga aksyon bago sila gumawa ng kanilang huling hakbang. Higit pa rito, maaari siyang gumawa ng isang hakbang sa oras upang pigilan o patayin sila. Mukhang itataya talaga ni Wu Yan ang lahat sa isang hagis na ito. Casual na itinapon ni Huang Feng ang bangkay ng isang matandang babae at sinabi kay Prinsesa Qi na nasa tabi niya. Ang matandang babae na ito na mukhang napakatanda ay talagang isang batang babae sa kanyang katandaan. Higit pa rito, siya ay isang masamang mamamatay tao. Nagbalat kayo siya bilang isang matandang babae at humingi ng direksyon mula kay Huang Feng at sa iba pa. Magiliw na sasabihin sa kanya ni Prinsesa Qi ang mga direksyon, ngunit sino ang nakakaalam na ang mamamatay tao ay magpapaputok ng palaso mula sa kanyang manggas pagkatapos lapitan si Prinsesa Qi. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay napakalapit, at si Prinsesa Qi ay walang alam sa anumang martial arts. Higit pa rito, ang bilis ng arrow mula sa manggas ay napakabilis. Kaya naman, inisip ng assassin na tiyak na magtatagumpay siya sa pagkakataong ito at hinihintay din ni Prinsesa Qi ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, nang malapit nang tumama ang palaso mula sa manggas kay Prinsesa Qi, isang kamay ang biglang nagunat mula sa gilid. Ang kamay na iyon na lumitaw nang wala saan ay gumamit ng dalawang daliri upang tumpak na mahuli ang arrow na lumilipad ng napakabilis. Walang kahirap-hirap ang aksyon na iyon na kahit ang assassin ay hindi maiwasang magpuri sa kanyang puso nang makita niya ito. Gayunpaman, ang hitsura ng kamay na ito ay sumira sa mga plano ng assassin. Ang dati niyang tiwala na mukha ay agad na napalitan ng pagtataka. Kung siya ay mapalad na makilala ang mga taong iyon noon pa man, sinabihan siya ng mga ito na huwag masyadong magtiwala bago niya patayin si Prinsesa Qi. Iyon ay dahil kasama si Huang Feng, imposibleng magtagumpay siya. Sa kasamaang palad, hindi na makikita ng assassin na ito ang mga taong iyon mula pa noong una dahil patay na ang mga taong iyon. Hindi rin siya makakatakas sa kapalaran ng kamatayan. Bago pa makapag-react ang babae, naramdaman niyang may humawak sa leeg niya. Pagkatapos, nakarinig siya ng kaluskos. Nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang leeg at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Nahulog siya sa walang hangganang kadiliman. Casual na itinapon ni Huang Feng ang bangkay. Hindi na niya maalala kung ilang kaaway ang napatay niya nitong mga nakaraang araw. Ang utak sa likod nito ay halatang nabaliw at itinaya ang lahat sa isang paghagis. Sa panahong ito, palagi siyang nagpadala ng mga assassin para patayin sila. Mayroong ilang mga alon ng mga assassin sa isang araw. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay nasa tabi ni Prinsesa Qi. Kung ibang tao, hindi na sila makakapitan noon pa man. Matapos paslangin ng napakaraming tao, natural na gumamit si Huang Feng ng sarili niyang pamamaraan para malaman ang utak sa likod ng insidenteng ito mula sa bibig ng mga taong iyon. Pagkatapos ng lahat, hindi lahat ay hindi natatakot sa kamatayan gaya ng mga taong naghahain. Sa makatuwid, hindi naging mahirap na malaman ang pagkakakilanlan ng kabilang partido. Pinatunayan ng mga katotohanan na tama ang naunang hula ni Prinsesa Qi. Ang utak sa likod ng insidenteng ito ay talagang si Wu Yan. Si Wu Yan ang nagpadala sa mga taong ito para patayin sila. Bagamat paulit-ulit na hiniling ni Wu Yan sa mga taong ito na ilihim ito, hindi lahat ay tapat sa kanya gaya ng mga taong nagsasakripisyo. Sa makatuwid, nalaman pa rin ni Huang Feng at Princess Qi ang tungkol sa kanyang pag-iral. Natural na galit si Prinsesa Qi tungkol dito. Dapat malaman ng isang maharlikang kapatid na nagtiwala at inilagay si Wu Yan sa isang mahalagang posisyon noong siya ay nabubuhay pa. Sa huli, ang kanyang maharlikang kapatid ay kamamatay lamang at ginagamot na siya ni Wu Yan sa ganoong paraan. Ito ay tunay na nakakabigo. Higit pa rito, si Wu Yan ay nagsisikap na pigilan siya na bumalik sa Imperial Palace. Nahulaan ni Prinsesa Qi na dapat siyang nakonsensya dahil may kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Sa makatuwid, hindi siya nang ahas na payagan siyang bumalik sa Imperial Palace. Ito ay natural na nagpagalit kay Prinsesa Qi. Naunawaan ni Prinsesa Qi na kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi siya makakarating dito at hindi na siya makakabalik sa Imperial Palace. Siguradong mamamatay na siya sa daan. Paanong hindi magagalit si Prinsesa Qi sa mga ginawa ni Wu Yan? To think na malaki ang tiwala ng royal brother ko sa kanya. Galit na sabi ni Prinsesa Qi.
Makakarating tayo bukas sa Imperial Capital. Sa oras na iyon, maliliwanagan ang lahat. Sabi ni Huang Feng. Matapos ang panahong ito ng pagmamadali, narating na nila ang labas ng Imperial Capital at makakarating na sila sa Imperial Capital bukas. Kung hindi dahil sa katotohanang kailangan niyang alagaan sina Princess Chi at Xiao Huan, si Huang Feng ay nakarating na sa Imperial Capital ng mag-isa. Gayunpaman, maswerte na naabot niya ngayon ang Imperial Capital. Siyempre, kahit nakarating na sila sa Imperial Capital, hindi ibig sabihin na ligtas na sila. Napakalinaw ni Huang Feng tungkol dito. Dahil si Wu Yan ay nagpadala ng napakaraming tao upang patayin sila, hindi siya madaling sumuko. Bagamat ang Imperial Capital ng Great Lu Dynasty ay dapat ang pinakamalaki at ang pagbabalik ni Princess Chi sa Imperial Capital ay parang pagbabalik sa kanyang sariling tahanan, naunawaan na ngayon ng lahat na ang taong may pinakamaraming awtoridad sa Imperial Capital ng Great Lu Dynasty ay hindi ang batang emperador na nakaupo sa trono, ngunit ang ministro ng tauhan, si Wu Yan. Siya ang may pinakamaraming awtoridad. Sa makatuwid, kahit na bumalik si Prinsesa Chi sa Imperial Capital, hindi ito nangangahulugan na ligtas na siya. Maaari pa ring magpadala si Wu Yan ng mga tao upang patayin sila. Hindi siya magkakaroon ng anumang pag-aalinlangan dahil lang ito ang Imperial Capital. Siyempre, hindi natakot si Huang Feng. Sa daan, nakatagpo siya ng napakaraming pagtatangka ng pagpatay. Gayunpaman, si Huang Feng ay hindi kailanman natakot. Hindi man lang siya kinabahan. Sa kakayahan ng mga taong iyon, sadyang imposible. Para sa kanila napatayin siya. Oo, malakas na tumango si Prinsesa Chi at sinabing, "Salamat sa paglalakbay na ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi kami makakarating sa lugar na ito." Napakalinaw ni Princess Chi tungkol dito. Sa makatuwid, siya ay tunay na nagpapasalamat kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng, hindi siya makakabalik ng ligtas sa Imperial Capital. Masyado kang magalang muli, ngumiti si Huang Feng at sinabi, "Nagkataon na gusto kong makita kung ano ang hitsura ng Imperial Capital ng Great Lu Dynasty." Sa katunayan, si Huang Feng ay lubhang interesado sa Imperial Capital ng Great Lu Dynasty. Pagkatapos ng lahat, ito ang pinakamalaki at pinakamaunlad na lungsod sa espasyo-oras na ito. Ang mga lungsod na nakita niya noon ay mas mababa sa Imperial Capital ng Great Lu Dynasty. Talagang hindi ka mabibigo, kumpiyansa na sabi ni Prinsesa Chi, confident na sabi ni Princess Chi. Siya ay lubos na nagtitiwala at ipinagmamalaki ang imperial na kabisera ng dinastiyang Lu. Kabanata 2763. Si Huang Feng ay hindi nakaramdam ng pagkabigo. Nang tumayo siya sa pasukan ng kabisera ng Great Lu Empire kinabukasan, nakita niya ang mga pader ng lungsod na mahigit 10 metro ang taas. Nang makita niya ang walang katapusang daloy ng mga tao, nagkaroon siya ng mas malinaw na pagkaunawa sa kasaganaan at kapangyarihan ng Great Lu Empire. Ang kabisera ng Great Lu Empire ay walang alinlangan na ang pinakamaringgal at marilag na lungsod na nakita ni Huang Feng mula noong siya ay dumating sa space-time na ito. Dati, ang kabisera ng Wind Absolute Country ay nagbukas ng mga mata ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makita niya ang kabisera ng Great Lu Empire, biglang napagtanto ni Huang Feng na ang kabisera ng Wind Absolute Country, na itinuturing na maharlika sa kanyang mga mata, ay wala sa harap ng kabisera ng Great Lu Empire. Tulad ng para sa kabisera ng Yuanfeng Country, hindi ito may kukumpara sa kabisera ng Great Lu Empire. Hindi man lang magka-level ang dalawa. Ito ay tulad ng pagkakaiba sa pagitan ng isang first-tier na lungsod at isang nayon. Nagkaroon ng mundo ng pagkakaiba sa pagitan ng dalawa. Nang makita niya ang simbolikong lungsod ng Great Lu Empire, naunawaan din ni Huang Feng kung bakit minamaliit pa rin ng mga mamamayan ng Great Lu Empire ang mga tao sa labas ng Great Lu Empire kahit na sila ay pinigilan ng Wind Absolute Country sa lahat ng mga taon na ito at hinaharas pa sila ng ibang mga bansa sa labas ng Great Lu Empire paminsan-minsan. Ito ay dahil ang ilang bagay sa labas ng Great Lu Empire ay parang isang biro sa mata ng mga mamamayan ng Great Lu Empire. Kahit na pansamantalang pinigilan ang Great Lu Empire, ipinagmamalaki pa rin ng mga mamamayan sa kanilang mga puso. Maghanda sa pagpasok sa lungsod. Sinabi ni Huang Feng kay Prinsesa Chi na nasa tabi ng karwahe. Okay, sabi ni Princess Chi na may komplikadong ekspresyon. Nang makita niyang muli ang kabisera ng Great Lu Empire, ang puso ni Prinsesa Chi ay napuno ng emosyon.
Dati, kapag umalis siya sa lugar na ito nang walang magawa, naisip niya na hindi na siya babalik. Kung gusto niyang makita ang eksena ng kabisera, sa panaginip lang niya iyon. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na babalik talaga siya ng ganoon kabilis at babalik sa lugar kung saan siya ipinanganak at lumaki. Naunawaan din ni Prinsesa Chi na ang lahat ng ito ay dinala sa kanya ni Huang Feng. Kung wala si Huang Feng, hindi na siya makakabalik. Kung wala si Huang Feng, maaaring nasa palasyo pa rin siya ng Wind Absolute Country, tinitingnan ng mga taong kinasusuklaman niya araw-araw. Dahil sa hitsura ni Huang Feng kaya nagbago ang kanyang kapalaran. Sa makatuwid, palaging nararamdaman ni Prinsesa Chi na ang kanyang kapalaran ay nauugnay kay Huang Feng. Kung wala si Huang Feng, wala siya kung nasaan siya ngayon. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makapasok sa lungsod na ito. Ang puso ni Prinsesa Chi ay napuno ng emosyon ng ang hitsura ni Huang Feng. Sa sandaling ito, natuklasan din ni Prinsesa Chi na medyo marami ang mga sundalo sa pasukan ng imperial na lungsod. Ini-inspeksyon nila ang bawat taong pumasok sa lungsod, na para bang may hinahanap sila. Sa pag-iisip pabalik sa kung ano ang ginawa ni Wu Yan sa kanila noon, pati na rin ang autoridad ni Wu Yan sa loob ng imperial na lungsod, si Prinsesa Chi, na hindi masyadong tanga, ay halos naunawaan ang nangyayari. Malinaw, si Wu Yan ang nag-set up ng huling checkpoint para pigilan siya sa pagbabalik sa imperial na lungsod. Naniniwala siya na nahulaan na ni Wu Yan na ang kanyang destinasyon ay ang imperial na lungsod. Ngayon, nag-set up siya ng checkpoint sa pasukan ng imperial na lungsod para hulihin siya. Kapag nagpakita siya, tiyak na hindi magpapakita ng awa ang kabilang partido. Sa pagtingin sa maraming ganap na armadong sundalo sa magkabilang panig ng tarangkahan ng lungsod, kitang-kita. Ano ang dapat nating gawin? Sabi ni Princess Chi. Hanggat nasa tabi niya si Huang Feng, nasanay na si Prinsesa Chi na sundin ang mga ayos ni Huang Feng. Hindi niya iisipin ang mga problema ng mag-isa. Maghintay muna kayong lahat dito. I'll go take a look. Sabi ni Huang Feng. Okay, mag-ingat ka. Sabi ni Princess Chi. Magiging maayos din ako, sagot ni Huang Feng. Bagamat maraming sundalo sa gate ng lungsod, hindi ganoon kadaling saktan si Huang Feng. Si Huang Feng ay nakihalo sa mga tao at hindi nagtagal ay nakarating sa gate ng lungsod. Nanatili siya doon ng ilang sandali bago bumalik. Paano na? Pupunta ba sila para sa atin? Tanong ni Princess Chi. Bagamat mayroon na siyang hula sa kanyang puso, umaasa pa rin siya na mali ang kanyang hula. Gayunpaman, malinaw na binaygo siya ng mga salita ni Huang Feng. Tama, pupunta sila para sa atin. Sabi ni Huang Feng. Hawak nila ang ating mga portrait at ikinukumpara ang mga ito sa lahat ng pumasok sa Imperial City. Mukhang siguradong gagawa sila ng hakbang kapag nadiskubre nila tayo. Masyadong kasuklam-suklam ang Wu Yan na ito. Ito ang imperial na lungsod. Paano siya naging napakawalan Jie? Galit na sabi ni Xiao Huan. Sa kasalukuyang autoridad ni Wu Yan sa Imperial City, maaari niyang ganap na takpan ang langit gamit ang isang kamay. Hindi kakaiba para sa kanya na gawin ito. Sabi ni Huang Feng. Kung gayon ano ang dapat nating gawin? Tanong ni Princess Chi. Maliwanag, handa siyang makinig sa mga pagsasaayos ni Huang Feng. Hintayin natin na magdilim ang langit. Sabi ni Huang Feng. Hihintayin natin na magdilim ang langit at pumasok sa lungsod. Pagkatapos, hahanapin natin si Minister Wu at tingnan kung ano ang sasabihin niya. Sa katunayan, maaaring pilitin ni Huang Feng ang kanyang pagpasok kahit ngayon. Gayunpaman, nasa tabi pa rin niya sina Princess Chi at Xiao Huan. Kung may anumang mga aksidenteng mangyari sa panahon ng proseso ng pagpilit sa kanyang pagpasok, ang mga pagkalugi ay hihigit sa mga natamo. Sa makatuwid, para sa kapakanan ng kaligtasan, nagpasya si Huang Feng na maghintay hanggang gabi bago tahimik na pumasok sa lungsod. Una, titiyakin nito ang kaligtasan nina Prinsesa Chi at Xiao Huan. Pangalawa, ang pagpasok sa lungsod pagkalipas ng gabi ay pipigil kay Wu Yan na matuklasan sila. Sa ganitong paraan, madali nilang mahahanap si Wu Yan at tanungin siya tungkol sa mga bagay na gusto nilang malaman. Kung pipilitin nilang pumasok at narinig ni Wu Yan ang kaguluhan, maaaring magtago siya. Napakalaki ng imperial na lungsod ng Great Lu Dynasty. Kung gustong magtago ni Wu Yan, maaaring hindi siya mahanap ni Huang Feng at Princess Chi sa maikling panahon. Sige, papakinggan ka namin.
Sabi ni Princess Chi. Si Huang Feng ang nagmaneho ng karwahe at dinala sina Prinsesa Chi at Xiao Huan palayo sa gate ng lungsod. Nakahanda silang pumasok sa lungsod sa gabi. Sa kabilang panig, nag-aalala rin si Wu Yan sa sitwasyon sa gate ng lungsod. Wala pa bang balita? Nahuli na ba natin ang salarin? Tanong ni Wu Yan sa kanyang advisor na may sobrang pangit na ekspresyon. Si Wu Yan ay nasa masamang mood nitong mga nakaraang araw. Sa simula, hindi niya isinasapuso ang kabiguan na paslangin si Prinsesa Chi. Mula sa kanyang pananaw, si Prinsesa Chi at ang iba pa ay medyo malayo pa sa imperial na lungsod. Sa panahong ito, sapat na para sa kanya na magplano ng maraming pagpatay. Napakalakas ng bodyguard ni Princess Chi. Gayunpaman, gaano man siya kalakas, isa lang siyang tao. Kahit gaano pa siya kalakas, magkakaroon pa rin siya ng mga sandali ng kawalang ingat. Sa sandaling siya ay pabaya, ang kanyang mga tao ay maaaring magtagumpay. Hanggat siya ay pabaya, ang kanyang mga tao ay magagawang patayin si Prinsesa Chi. Gayunpaman, nagpadala siya ng napakaraming tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang bumalik na may balita ng matagumpay na pagpaslang. Ang mga taong iyon ay parang putik na itinapon sa dagat. Pagkaalis nila, wala man lang balita. Malinaw, ang mga taong iyon ay nabigo sa kanilang misyon at pinatay. Ito ang nagpulala sa mood ni Wu Yan. Kabanata 2764. Ilang araw na ang nakalipas mula nang kumain o nakapagpahinga ng maayos si Wu Yan. Lahat ng ito ay dahil kina Prinsesa Chi at Huang Feng. Malaki ang pag-asa niya na ang mga taong pinadala niya ay magbabalik ng magandang balita. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang gumawa. Sa huli, maaari lamang siyang maglagay ng mga hadlang sa daan sa pasukan ng Imperial Capital sa pag-asang mahuli si Prinsesa Chi at ang iba pa. Pagkatapos ng lahat, ang destinasyon ni Princess Chi at ng iba pa ay ang Imperial Capital. Kahit saan sila magpunta, babalik sila sa Imperial Capital. Wala pa ring balita, sabi ng advisor sa tabi ni Wu Yan. Sa panahong ito, hindi maganda ang mood ni Wu Yan. Ang kanyang mga tagapayo ay hindi rin nagkakasiyahan. Sinubukan nilang tulungan si Wu Yan na patayin si Prinsesa Chi, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Habang dumarami ang bilang ng mga pagkabigo, lumalala ang mood ni Wu Yan. Nagdusa din sila dahil dito at papagalitan ni Wu Yan kahit kaunting bagay. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na sumagot sa oras na ito. Alam ng lahat na si Wu Yan ay nasa sukdulan ng kanyang galit. Kung i-provoke nila siya sa oras na ito, manghihingi sila ng gulo. Ayon sa bilis ng kanilang paglalakbay, dapat ay nakarating na sila sa Imperial Capital. Bakit walang balita mula sa kanila? Nadama ni Wu Yan na ang kanyang kalooban ay hindi pangkaraniwang irritable. Sa orihinal, sa kanyang opinyon, ito ay isang napakaliit at madaling bagay, ngunit ito ay umunlad hanggang sa puntong ito, na naging sanhi ng kanyang kalooban ng napakasama. Higit sa lahat, napagtanto din ni Wu Yan na maaaring nalantad ang kanyang pagkakakilanlan. Nagpadala siya ng maraming tao upang patayin si Prinsesa Chi at ang iba pa, ngunit wala sa kanila ang bumalik. Ang mga taong iyon ay hindi katulad ng kanyang mga taong nagsasakripisyo, sila ay lubos na tapat sa kanya. Normal lang na ilantad siya ng ilan sa kanila. Sa makatuwid, naramdaman ni Wu Yan na dapat malaman na ni Prinsesa Chi na nagpadala siya ng mga tao para pumatay sa kanya. Walang magandang impresyon sa kanya si Prinsesa Chi sa simula. Ngayong nagpadala na siya ng mga tao para pumatay sa kanya, tiyak na malulugi siya kapag bumalik siya sa Imperial Capital. Kaya naman, kahit na maraming beses siyang nabigo, hindi na makabalik si Wu Yan. Kailangan niyang patayin si Prinsesa Chi at ang iba pa. Hindi niya hahayaang magkagulo pa ang mga ito para sa kanya. Marahil, napansin nila ang abnormalidad sa pasukan ng lungsod, kaya hindi sila naglakas loob na pumasok. Sabi ng isang advisor, ito ay napaka-posible. Nag-echo naman ang ibang advisor. Naramdaman din ni Wu Yan na napakataas ng posibilidad na mangyari ito. Nagpadala siya ng maraming tao sa bawat pasukan ng Imperial Capital at walang intensyon na magtago. Hindi magiging kakaiba para kay Prinsesa Chi at sa iba pa na matuklasan sila. Pagkatapos ng lahat, ito ang Imperial Capital. Kahit na si Prinsesa Chi at ang iba pa ay nakalusot sa pagkubkob ng libu-libong tao, iba ito dito. Mayroong higit sa libu-libong mga sundalo sa Imperial Capital.
Mayroong 10,000 sa kanila. Bukod dito, lahat sila ay mga elite. Kung si Prinsesa Chi at ang iba pa ay pumasok, tiyak na magiging pagong sila sa isang garapon at hindi magkakaroon ng magandang wakas. Naniniwala siya na dapat malaman ito ni Prinsesa Chi at ng bodyguard sa tabi niya. Kaya, napaka-normal para sa kanila na hindi maglakas loob na pumasok. Medyo nasiyahan si Wuyan sa kinalabasan na ito. Hanggat hindi makapasok si Prinsesa Chi at ang iba pa sa lungsod, hindi sila maglalagay ng labis na banta sa kanya. Hindi na kailangang mag-alala masyado si Wuyan. Maaari niyang ipagpatuloy ang pagpapadala ng mga tao upang pumatay kay Prinsesa Chi at sa iba pa at ilang sandali lang ay nagtagumpay siya. Bahagyang bumuti ang mood ni Wuyan nang maisip niya ito. Itinuro niya, ipasa ang utos na walang sinuman ang pinapayagang pumasok sa lungsod. Panatilihin ang iyong bantay. Ang bantay sa tabi ni Prinsesa Chi ay hindi simple. Hindi tayo maaaring maging pabaya at payagan silang makapasok sa lungsod. Kahit na hindi pa ganap na maberipika ni Wuyan ang pagkakakilanlan ng gwardya sa tabi ni Prinsesa Chi, labis siyang natatakot sa kanya. Kung tutuusin, ang dahilan kung bakit nakatakas si Prinsesa Chi sa napakaraming pagtatangkang pagpatay ay dahil sa gwardya na iyon. Kung si Prinsesa Chi lang ang nagtangkang pumatay sa kanya, matagal na siyang patay. Kaya naman, makikita kung gaano kalakas ang bantay na iyon. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ipinadala ni Wuyan ay hindi karaniwan. Oo, sasabihin ko sa kanila na mag-ingat. Okay, tumango si Wuyan bilang kasiyahan. Unti-unting nagdilim ang langit at walang balita mula sa pasukan ng lungsod. Dahil dito, lalo pang nakatitiyak si Wuyan sa kanyang naunang hula. Tila si Prinsesa Chi at ang iba pa ay talagang natakot at hindi nang ahas na pumasok. Gayunpaman, hindi binaygo ni Wuyan ang kanyang pagbabantay. Malamang na gusto ni Prinsesa Chi na bumalik sa imperial na lungsod dahil nagmamadali siyang bumalik mula sa napakalayo sa kabila ng panganib. Hindi man siya makapasok sa ngayon, hindi siya madaling sumuko. Higit pa rito, mas madilim, mas mabilis ang tibok ng puso ni Wuyan. Nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kaba, na para bang may masamang mangyayari. Dahil dito, pinalakas niya ang seguridad sa paligid ng kanyang tirahan. Kasabay nito, nagpadala siya ng maraming sundalo upang magbantay sa labas ng kanyang silid upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Ito lang ang paraan para makatulog siya. Sa sandaling ito, inilapit ni Huang Feng sina Prinsesa Chi at Xiao Huan sa mga pader ng lungsod. Sarado na ang mga gate ng lungsod. Paano tayo papasok sa lungsod? Tanong ni Princess Chi. Ang mga pintuan ng lungsod ng imperial na lungsod ay sarado na pagkatapos ng dilim. Ang tanging daan papasok sa lungsod ay tinatakan din. Siyempre aakyat tayo sa pader. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Umakyat sa pader. Itinaas ni na Princess Chi at Xiao Huan ang kanilang mga ulo upang tingnan ang halos 20 metrong taas ng pader ng lungsod. Hindi nila alam kung paano sila dadalhin ni Huang Feng. Oo naman, ngumiti si Huang Feng. Pagkatapos, niyakap niya ang mga ito sa bawat kamay at mahinang tinapik ang kanyang mga paa sa dingding. Lumipad silang tatlo. Walang malay sina Prinsesa Chi at Xiao Huan na gustong sumigaw. Gayunpaman, mabilis silang nag-react at tinakpan ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay upang maiwasan ang kanilang sarili na makagawa ng ingay. Gayunpaman, may mga ekspresyon pa rin silang kinakabahan sa kanilang mga mukha habang nakatingin sila sa lupa na papalayo ng papalayo. Ayos lang, nandito na ako, huwag kang matakot. Ang boses ni Huang Feng ay umalingaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Agad na kumalma ang kinakabahang puso ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan nang marinig nila ang boses ni Huang Feng. Tapos, namula sila. Ito ay dahil ang mga kamay ni Huang Feng ay nakayakap sa kanilang mga baywang. Wala silang naramdaman kapag natatakot sila. Ngayong kumalma na sila, ramdam na ramdam nila ang pag-init ng kanilang mga bewang. Maaaring hindi masyadong naisip ni Huang Feng ang tungkol dito. Sa katotohanan, ang gayong pakikipag-ugnayan sa kabaligtaran ay hindi gaanong. Gayunpaman, para kina Prinsesa Chi at Xiao Huan, ang gayong pakikipag-ugnayan ay medyo labis. Kung sino pa ang humipo sa kanila ng ganito, sinampal na nila. Gayunpaman, nang si Huang Feng namula lang sila at walang sinabi. Kabanata 2765
Sa harap ng mga bastos na kilos ni Huang Feng, sina Prinsesa Qi at Xiao Huan ay parehong pinili na manahimik habang namumula. Dahil dito, hindi napansin ni Huang Feng ang kanilang abnormalidad. Kahit na may mga puwersang rebelde sa Great Lu Dynasty at medyo marami sila, ang mga puwersang iyon ay malayo sa Imperial Capital. Bilang karagdagan, ang sitwasyon sa labas ng pass ay pansamantalang tumigil. Sa makatuwid, ang pagtatanggol sa Imperial Capital ng Great Lu Dynasty ay medyo maluwag. Walang gaanong mga sundalo na nagbabantay sa mga pader ng lungsod. Sa araw, napakaraming sundalo ang nagbabantay sa mga tarangkahan ng lungsod dahil gusto ni Wu Yan na mahuli sina Prinsesa Qi at Huang Feng, hindi para magbantay laban sa mga puwersang rebelde. Malinaw na hindi inaasahan ni Wu Yan na madaling makaakyat si Huang Feng sa halos 20 metrong taas ng pader ng lungsod. Isa pa, may bitbit siyang 2 tao. Sa makatuwid, hindi niya inayos ang napakaraming sundalo na magpapatrolya sa mga pader ng lungsod sa gabi pagkatapos isara ang mga pintuan ng lungsod. Dahil dito, madaling umakyat si Huang Feng sa mga pader ng lungsod nang walang nakakapansin. Nandito na ba tayo sa taas? Nang magising si Prinsesa Qi mula sa kanyang pagkamahiyain, natuklasan niya na ang kanyang mga paa ay muling lumapag sa matibay na lupa. Tumingin siya sa paligid at naunawaan na wala na siya sa labas ng lungsod, ngunit nasa ibabaw ng mga pader ng lungsod. Oo, sabi ni Huang Feng, gayunpaman, maliwanag na hindi tayo maaaring manatili dito. Hayaan mo akong ibaba ka. Kasabay nito, muling niyakap ni Huang Feng ang bewang ni Prinsesa Qi at Xiao Huan at lumipad papunta sa lungsod. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakahanda sina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Hindi sila sumigaw o pumikit man lang. Gayunpaman, ang pamumula ng kanilang mga mukha ay hindi maaaring balewalain. Dahil hindi nila ipinikit ang kanilang mga mata, kitang-kita ni na Prinsesa Qi at Xiao Huan ang pagbagsak nilang tatlo mula sa 20 metrong taas ng pader ng lungsod. Natarante sina Prinsesa Qi at Xiao Huan nang marinig nila ang tunog ng hangin at naramdaman ang pakiramdam ng kawalan ng timbang. Gayunpaman, nang maramdaman nila ang malakas na lakas sa mga bisig ni Huang Feng, huminahon sila ng hindi maipaliwanag. Maya-maya pa ay bumagsak na naman silang tatlo sa lupa. Nakahinga ng maluwag sina Prinsesa Qi at Xiao Huan nang mapunta silang muli sa matibay na lupa. Hindi tulad ni Huang Feng, na sanay lumipad ng mataas, sina Prinsesa Qi at Xiao Huan ay walang ganoong karanasan noon. Sa makatuwid, ito ay normal para sa kanila na medyo hindi sanay dito. Let's go! Hindi minamadali ni Huang Feng ang dalawa sa simula. Sa halip, binigyan niya sila ng ilang oras para huminahon bago magsalita sa kanila. Oo, tumanggo si Prinsesa Qi, alam ko kung nasaan ang mansyon ni Wu Yan. Pagkatapos ng lahat, si Prinsesa Qi ay nanirahan sa kabiserang lungsod sa loob ng maraming taon. Palihim pa siyang lumabas ng palasyo kasama si Xiao Huan ng maraming beses. Sa makatuwid, pamilyar siya sa kabisera ng lungsod. Bagamat hindi pa siya nakapunta sa mansyon ni Wu Yan, alam niya kung nasaan ito. Pagkatapos ng lahat, si Wu Yan ay isang mahalagang opisyal sa Imperial Court. Isa pa, ang mansyon na kasalukuyang tinitirhan niya ay ipinagkaloob sa kanya ng kapatid ni Prinsesa Qi. Sa makatuwid, hindi kakaiba para kay Prinsesa Qi na malaman kung saan nakatira si Wu Yan. Tumanggo si Huang Feng. Sa pangunguna ni Princess Qi, natural na mas madali ito. Kung hindi magiging madali para kay Huang Feng na mahanap si Wu Yan sa napakaikling panahon dahil sa laki ng kabisera ng lungsod. Bagamat walang curfew sa kabiserang lungsod ng dinastiyang Lu, gabing-gabi na. Sa makatuwid, walang sinuman sa mga lansangan. Tanging ang paminsan-minsang tunog ng pagbabantay sa gabi ang maririnig nilang tatlo. Sa patnubay ni Prinsesa Qi, mabilis silang nakarating sa labas ng mansyon ni Wu Yan. Ito ang tirahan ni Wu Yan. Itinuro ni Prinsesa Qi ang isang mansyon na sumasakop sa napakalaking lugar sa harapan nila at sinabi kay Huang Feng. Tumanggo si Huang Feng. Bagamat hindi pa siya nakapasok, naramdaman niyang maraming tao ang nakabantay sa likod ng nakasarang pinto. Bagamat maingat silang itago ang kanilang mga figura, nagawa pa rin ni Huang Feng na makilala ang kanilang mga posisyon sa pagtatago sa pamamagitan ng kanilang mga aura. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Wu Yan ay hindi karaniwan. Higit pa rito, maaaring napagtanto niya na si Huang Feng ay mapanganib.
Kaya naman, mauunawaan na mag-aayos siya ng maraming tao na magbabantay sa paligid ng kanyang tirahan. Gayunpaman, kahit na marami sila at hindi sila mahina, malinaw na hindi sila sapat para kay Huang Feng. Bago siya pumasok sa mansyon ay isa-isa niyang hinanap ang mga pinagtataguan nila. Pumasok na tayo, pagkatapos kumpirmahin ang mga posisyon at bilang ng mga taong iyon, sinabi ni Huang Feng kina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Tumango naman ang dalawa, sa dati nilang karanasan sa pag-akyat sa dingding, hindi na kailangang magtanong nina Prinsesa Qi at Xiao Huan upang malaman na muling aakyat sa pader si Huang Feng. Si Huang Feng ay madaling umakyat sa pader na mahigit 20 metro ang taas noon. Natural, ang 2 metrong pader na nasa harapan nila ay isang piraso ng cake para sa kanya. Sa katunayan, ito ay talagang gayon. Madaling inakay ni Huang Feng silang dalawa sa dingding ng courtyard. Higit pa rito, matagumpay nilang naiwasan ang mga nakapaligid na tao na nagbabantay at nagsimulang maghanap ng pahingahan ni Wu Yan. Ang laki talaga ng lugar na ito. Matapos maghanap ng ilang sandali, hindi pa rin mahanap ni Huang Feng ang lokasyon ni Wu Yan. Ito ay dahil napakalaki ng lugar na ito at napakaraming silid. Hindi ganoon kadaling hanapin si Wu Yan. Tama. Ang mansyon na ito ang pinakamalaki sa buong kabisera ng lungsod pagkatapos ng palasyo ng imperial. Noon, ipinagkaloob ng aking maharlikang kapatid ang mansyon na ito kay Wu Yan upang ipakita kung gaano niya siya pinahahalagahan, sabi ni Prinsesa Qi. Ito ay talagang hindi maliit, sabi ni Huang Feng. Ang laki ng mansyon na ito ay halos kasing laki ng imperial na palasyo ng bansang Yuanfeng. Ang kabiserang lungsod ng bansang Yuanfeng ay hindi malaki, ngunit ang imperial na palasyo ay hindi rin malaki. Ito ay hindi maaaring makatulong, sila ay mahirap. Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, ipinakita rin ito na ang dakilang dinastiyang Lu ay talagang napakayaman at maunlad. Kung hindi, hindi magiging ganoon kalaki ang mansyon ng isang opisyal. Marahang nag-uusap silang tatlo habang hinahanap ang kwarto ni Wu Yan. Ang dami ng bantay sa courtyard sa harap kaysa sa ibang lugar. Bahagyang itinigil ni Huang Feng ang kanyang mga yapak sa labas ng isang eleganteng patio. Ibig sabihin, si Wu Yan ay maaaring manatili doon. Nahulaan ni Prinsesa Qi ang iniisip ni Huang Feng. Posible naman, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, dahil napakaraming mga gwardya, hindi magiging madali na ganap na iwasan ang mga gwardya na iyon at pumasok sa silid. Malinaw na naramdaman ni Huang Feng na maraming gwardya sa looban. Lalo na sa labas ng isa sa mga kwarto, mas marami pa ang tao. Nakatuon ang kanilang mga tingin at atensyon sa silid na iyon. Huang Feng hulaan na si Wu Yan ay maaaring manatili doon. Gayunpaman, ito rin ay dahil ang atensyon ng mga taong iyon ay nasa silid. Kaya halos imposible para kay Huang Feng na iwasan sila at makapasok sa silid. Maghintay muna kayong dalawa dito. I'll go knock out them, sabi ni Huang Feng kina Prinsesa Qi at Xiao Huan. Kabanata 2766. Si Princess Qi at Xiao Huan ay natural na walang anumang pagtutol. Tumango ang dalawa at nakakita ng malayong sulok sa malapit at doon nagtago. Alam nila na hindi nila matutulungan si Huang Feng sa sandaling ito. Ang tanging magagawa nila ay huwag magdulot ng anumang gulo para kay Huang Feng at maging pabigat sa kanya. Napanatag lamang si Huang Feng nang makita niyang naitago ng mabuti ni na Prinsesa Qi at Xiao Huan ang kanilang mga sarili. Sa mga sandaling ito, hindi pa rin namalayan ng mga nakatagong gwardya sa looban na may nakapasok na pala. Mataman pa rin silang nakatitig sa bahay na nasa harapan nila. Hindi mali ang hula ni Huang Feng at Princess Qi. Ang taong natutulog sa bahay na iyon ay si Wu Yan. Mula nang malaman ni Wu Yan ang tungkol sa kakayahan ni Huang Feng at malaman na dumiretso sila sa Imperial Capital, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa at patuloy na dinagdagan ang bilang ng mga bantay sa paligid niya. Dumami ang bilang ng mga gwardya habang papalapit si Huang Feng sa Imperial Capital. Sa sandaling ito, mayroon ng mahigit 100 gwardya sa kanyang patio at sa paligid ng kanyang silid, hindi pa banggitin ang mga gwardya na nagpapatrolya sa labas ng patio. Natakot si Wu Yan. Natakot talaga siya. Kahit na nakita ni Wu Yan ang maraming makapangyarihang tao noon, hindi pa siya nakakita ng sinumang kasing lakas ni Huang Feng. Ang mga kasanayan ni Huang Feng ay napakalakas na ito ay lampas sa kanyang pangunawa.
Nagpadala siya ng napakaraming tao para patayin si Huang Feng, Princess Chi at ang iba pa, ngunit ni isa sa kanila ay walang nagtagumpay. Higit pa rito, inilantad pa nila ang kanilang sariling pag-iral. Sa makatuwid, natakot si Wu Yan na si Huang Feng ay mag-higanti sa kanya. Higit pa rito, sa kanyang relasyon kay Prinsesa Chi, sigurado siyang hanggat ligtas na nakabalik si Prinsesa Chi sa Imperial Capital, tiyak na sasalungat ito sa kanya. Hindi imposible para sa kanya na makalusot sa kanyang tirahan at pumatay sa kanya. Dahil din sa pag-aalala na ito ay patuloy na dinagdagan ni Wu Yan ang bilang ng mga taong nagpo-protekta sa kanya upang matiyak ang kanyang sariling kaligtasan. Siya ay naging pinakamakapangyarihang tao sa Great Luo Dynasty at ayaw niyang mamatay ng ganoon kaga. Gayunpaman, kahit na binibigyang pansin ni Wu Yan si Huang Feng, hindi sineseryoso ng mga gwardya sa kanyang patio ang bagay na ito kahit na sinunod nila ang utos ni Wu Yan. Nasaan ito? Ito ang tirahan ng ministro ng paghirang at ministro ng digmaan ng dakilang dinastiyang Luo. Ilang tao sa buong Great Luo Dynasty ang maglalakas loob na pumasok. Hindi maraming tao ang nagkaroon ng lakas ng loob na gawin ito. Isa pa, maraming gwardya at katulong ang nagpapatrolya sa labas ng patio. Hindi banggitin ang isang taong nakalusot, kahit isang lamok ay hindi makakalusot ng tahimik. Kapag natuklasan, ang nanghihimasok ay hindi na makalapit sa looban bago siya mahuli ng mga gwardya at katulong sa labas. Sa makatuwid, naramdaman nilang lahat na si Wu Yan ay masyadong duwag. Hindi na kailangang ayusin ang napakaraming gwardya sa looban. Ito ay isang kumpletong pag-aaksaya upang iwanan ang mga elite dito. Siyempre, naglakas loob lang silang itago ang mga salita at opinyong ito sa kanilang mga puso at hindi sila nang ahas na sabihin ito kay Wu Yan. Ang kasalukuyang katayuan ni Wu Yan sa Great Luo Dynasty ay napakataas at walang sinuman ang nang-ahas na pabulaanan ang kanyang mga salita ng madali, lalo pa ang mga gwardya na ito. Bagamat sila ay mga elite at may disenteng kakayahan, sila ay wala sa harap ng isang malaking pagbaril tulad ni Wu Yan. Sila ay mga katulong lamang. Naunawaan din ng mga gwardya na ito ang puntong ito. Kaya naman, kahit na sa tingin nila ay hindi na kailangang gawin ito, masinsinan pa rin nilang binantayan ang lugar na ito. Biglang may nakitang itim na anino sa gilid ng kanyang mga mata ang isa sa mga tanod. Akmang iikot niya ang kanyang ulo para tingnan kung ano iyon, nakaramdam siya ng pananakit sa kanyang leeg. Pagkatapos, nahulog siya sa kadiliman. Mula sa simula hanggang sa huli, hindi niya nakita kung sino ang umatake sa kanya. Inalalayan ni Huang Feng ang gwardya na kanyang natamba at dahan-daang inilagay sa lupa. Pinilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay. Pagkatapos, kumislap ang kanyang figure at lumitaw sa tabi ng isa pang gwardya. Pagkatapos, ang gwardya na ito ay pinatalsik ni Huang Feng ng madali, tulad ng nakaraang gwardya. Sinunod ni Huang Feng ang mga tagubilin at isa-isang nawalan ng malay ang mga gwardya sa looban. Hanggang sa nawalan ng malay ang huling gwardya, hindi gaanong gumawa ng ingay si Huang Feng at hindi napansin ang nangyayari dito. Maging sina Princess Chi at Xiao Huan, na alam kung ano ang gagawin ni Huang Feng, ay hindi nakarinig o nakakita ng anumang kakaiba sa looban. Ipinakita nito kung gaano kabilis ang mga aksyon ni Huang Feng. Let's go! It's all settled. Mabilis na lumitaw ang malamulto ni Huang Feng sa harap ni na Prinsesa Chi at Xiao Huan. Okay, bagamat nabigla siya sa bilis ni Huang Feng, kinalma pa rin ni Prinsesa Chi ang sarili at tumango. Sa daan, nakakita na siya ng maraming mahimalang bagay tungkol kay Huang Feng. Hindi naman big deal na mabigla ulit. Pumasok silang tatlo sa looban. Gaya ng inaasahan, walang lumabas para pigilan sila. Bagamat maraming bantay at katulong ang nagpapatrolya sa labas ng patio, walang sinuman ang papasok sa looban. Malinaw, ang dalawang grupong ito ng mga tao ay may malinaw na dibisyon ng paggawa. Itinulak ni Huang Feng ang pinto ng bahay at dali-daling pumasok ang tatlo. Sinota, pagpasok pa lang nilang tatlo sa kwarto ay may narinig akong medyo may edad na boses. Si Wu Yan, agad na sabi ni Prinsesa Chi nang marinig ang boses na iyon. Bagamat hindi makita ni Prinsesa Chi ang mukha ng kabilang partido dahil sa dilim sa silid, pamilyar na pamilyar siya sa boses ni Wu Yan. Kaya naman, natukoy niya ang pagkakakilanlan ng kabilang partido nang marinig niya ang boses nito. Sino ka?
Napagtanto din ng tao sa silid na may mga hindi inanyayahang bisita sa kanyang silid sa sandaling ito. Pagkaraang pagtripan niya ang mga ito, sumigaw siya. Nang, men. Nag-flash ang katawan ni Huang Feng at nasa tabi na niya ang taong iyon. He used his hand to control the other party and said, kahit anong sigaw mo, walang papasok. Sa katunayan, ang patio na ito ay napakalaki at ang lahat ng mga gwardya sa looban ay nawalan ng malay ni Huang Feng. Dahil sa malayo, hindi marinig ng mga tao sa labas ng courtyard ang paghingi ng tulong ni Wu Yan. Sa makatuwid, walang papasok kahit nahayaan ni Huang Feng na sumigaw ang kabilang partido. Malinaw na hindi naniniwala si Wu Yan. Alam niyang maraming bantay sa looban sa labas ng kanyang silid. Paanong walang makakarinig sa kanyang mga iyak? Hanggat may nakarinig sa kanyang mga iyak, walang sinuman sa mga nanghihimasok ang makakatakas. Gayunpaman, pagkatapos niyang sumigaw ng ilang beses, ito ay tulad ng sinabi ni Huang Feng. Walang pumasok at wala kahit isang tunog. Parang walang tao sa labas. Paano kaya ito? Nasaan ang mga bantay? Umalis na ba silang lahat? Nasaan na sila ngayon? Kabanata 2767. Wu Yan, Wu Shangshuo, isuko mo na ang iyong pakikibaka. Ang mga bantay sa labas ay inalagaan na lahat. Sa sandaling ito, sinindihan na ni Xiao Huan ang mga ilaw sa silid habang dahan-daang lumakad si Prinsesa Qi. Tumigil sa pagsigaw si Wu Yan. Kahit na ayaw pa rin niyang maniwala na napakaraming gwardya sa labas ng kanyang bahay ang inalagaan lahat ng walang ingay, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang maniwala sa katotohanan. Wala kasi itong pumasok pagkatapos niyang sumigaw ng matagal. Wala ring gumagalaw. Halatang halata na ang mga bantay sa labas ay inas-ikaso na, kahit na medyo hindi maisip. Matapos tanggapin ang katotohanan, napagtanto ni Wu Yan na medyo pamilyar ang boses kanina. Sa tulong ng mga ilaw sa silid, sa wakas ay nakita niya ang mukha ng kausap. Prinsesa Qi, bakit ikaw pa? Paano ka nakapasok? Kailan ka pumasok sa lungsod? Nagulat si Wu Yan habang hindi makapaniwalang tumingin kay Prinsesa Qi. Sa sandaling ito, wala na siya sa kanyang karaniwang kalmado. Hindi nakakagulat na nagulat si Wu Yan. Naisip niya na naglagay siya ng isang hindi matatakasan na lambat sa bawat pasukan ng kabiserang lungsod. Mabuti kung hindi lilito si Prinsesa Qi at ang iba pa. Kapag ginawa nila, tiyak na mahuhuli sila. Sa araw, walang abnormal na balita mula sa mga tarangkahan ng lungsod. Naisip ni Wu Yan na si Prinsesa Qi at ang iba pa ay naramdaman ng panganib at nasa labas pa rin sila ng lungsod, nag-iisip ng paraan upang makapasok sa lungsod. Gayunpaman, tiyak na hindi isang madaling gawain ang pumasok sa lungsod sa ilalim ng mahigpit na seguridad. Kumpiyansa si Wu Yan na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho at hindi siya papayag na pumasok si Prinsesa Qi at ang iba pa. Maliban sa pag-aayos sa mga tarangkahan ng lungsod, hindi nagpahuli si Wu Yan sa pag-aayos sa kanyang tirahan. Nag-ayos siya ng malaking bilang ng mga nagpapatrulyang gwardya sa panlabas na patio upang matiyak na kahit isang lamok ay hindi makalusot. Maliban doon, nag-ayos din si Wu Yan ng malaking bilang ng mga gwardya at mga nakatagong gwardya sa panlabas na patio ng kanyang tirahan. Ang ilan sa mga taong ito ay ang mga elite ng hukbo, habang ang iba ay mga taong nagsasakripisyo na kanyang sinanay sa loob ng maraming taon. Bawat isa sa kanila ay napakalakas at hindi isang bagay na kayang hawakan ng isang ordinaryong tao. Sa napakaraming pagsasaayos, naniwala si Wu Yan na siya ay ganap na ligtas. Hindi magiging madali para kay Prinsesa Qi at sa iba pa na makalusot sa lungsod, lalo pa siyang lapitan. Dahil din dito kaya laking gulat ni Wu Yan nang makita niyang biglang sumulpot si Prinsesa Qi sa harapan niya sa kanyang kwarto. Nagulat na makita ako. Tumingin si Prinsesa Qi kay Wu Yan at sinabing, nandito ako para magpasalamat sa pagtanggap mo sa akin sa daan. Talagang mainit sa akin si Minister Wu. Nataranta si Wu Yan. Naunawaan niya na ang tinutukoy ni Prinsesa Qi ay ang katotohanang nag-ayos siya ng isang taong pumatay sa kanya. Gayunpaman, hindi ito inamin ni Wu Yan ng ganoon kadali. Nagkunwari siyang nalilito at sinabing, Princess Qi, hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Hindi ko alam na nakabalik na pala ako sa Imperial Court. Hindi ba dapat nasa Wind Extinction Nation ka? Bakit bigla kang bumalik? Panipi, Minister, hindi mo ba talaga alam? Halatang hindi maniniwala si Princess Qi sa mga salita ni Wu Yan.
Yung mga taong nakasalubong ko sa daan, lahat sila ay nagsabi na sila ay ipinadala ng ministro para i-welcome ako. Hindi ba totoo iyon? Hindi. Talagang hindi. Matigas na sagot ni Wu Yan, hindi ko alam na bumalik na ang kamahalan. Siyempre, kung alam ko, malugod ko kayong tinatanggap sa mga tarangkahan ng lungsod. Hindi ba't nagayos ka rin ng maraming tao sa gate ng lungsod? Sinabi ni Prinsesa Chi nang may kawalang hiyaan, Minister Wu, sinusubukan mo pa bang magkwibal sa oras na tulad nito? Let me ask you, paano namatay ang royal brother ko? Panipi. Hindi kailanman pinaniwalaan ni Prinsesa Chi ang inihayag na dahilan ng pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit siya bumalik sa kabisera ng imperial ay upang malaman ang tunay na dahilan ng pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Napakahinala nitong si Wu Yan na nasa harap niya. Kamahalan, kamahalan. Your Highness, you misunderstood. Nag-ayos nga ako ng maraming sundalo sa mga gate ng lungsod, ngunit ito ay para pigilan ang rebelding hukbo na makapasok sa lungsod. Wala ka pa sa ating dakilang dinastiyang Lu sa panahong ito, kaya maaaring hindi mo alam na dumarami ang hukbo ng mga rebelde, nagiging mas malakas at mas mayabang. Nasigurado na nila ang maraming mga lungsod ng Disti, as I. Iyon ang dahilan kung bakit nag-ayos ako ng napakaraming mga sundalo sa mga tarangkahan ng lungsod. Iniisip ko rin ang tungkol sa kaligtasan ng kabisera ng imperyo, paliwanag ni Wu Yan. Tungkol sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperador, hindi pa ako nakabalik sa kabisera ng imperial noong panahong iyon, kaya hindi ako masyadong sigurado. Gayunpaman, lahat ng imperial physicians ay nagsabi na ang yumaong emperador ay namatay dahil sa isang sakit. Dahil ang lahat ng imperial physicians ay nagsabi, hindi ito dapat mali. Alam ko na ang kamahalan ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa kanyang huling panahon ng kamatayan at sa napakaikling panahon ng kamatayan ko, nalulungkot sa kanyang pagkamatay. Nagpakita si Wu Yan ng malungkot na ekspresyon habang nagsasalita siya. Sa sandaling ito, unti-unting kumalma si Wu Yan. Dati, medyo naguguluhan siya dahil nahuli siya sa biglang pagsulpot ni Prinsesa Chi. Gayunpaman, pagkatapos ng unang pagkabalisa, nabawi niya ang kanyang kalmado. Pinag-isipan niya ito ng mabuti. Siya ay nasa mga opisyal na bilog sa loob ng maraming taon habang si Prinsesa Chi ay isang maliit na batang babae na lumaki sa kaibuturan ng palasyo. Paanong hindi niya magagawang talunin siya? Para sa dalawang tao sa tabi ni Prinsesa Chi, ang isa ay halatang katulong sa palasyo, habang ang isa ay malamang na ang general ng militar na lubos na pinagkakatiwalaan ng emperador ng bansa ng Yuanfeng. Ang dalawang taong ito ay hindi matatalinong tao. Marahil ang general ng militar ay may ilang mga kasanayan, ngunit ang isang general ng militar ay isang general ng militar kung tutuusin. Simple ang isip niya, paanong hindi kayang harapin ni Wu Yan ang gayong 3 taong koponan? Matapos maunawaan ang puntong ito, huminahon si Wu Yan. Napagtanto niya na ang sitwasyon ay hindi kasing sama ng iniisip niya. Kahit na maaaring pinaghihinalaan siya ni Prinsesa Chi, malamang na wala siyang anumang ebidensya. Kung tungkol sa mga taong ipinadala upang pumatay sa kanya, maaari niyang itanggi ito at sabihin na may iba pang binabalangkas siya at siya ay inosente. Walang ebidensya si Princess Chi at patay na ang mga assassin na iyon. Ang mga patay na tao ay hindi nagsasabi ng mga kwento. Sa makatuwid, hindi niya kailangang mag-alala. Sa pag-iisip na ito, mas nakaka-relax si Wu Yan. Natural, hindi na siya naguguluhan at mas naging maliksi ang kanyang mga salita. Gayunpaman, tulad ng nararamdaman niyang kumpiyansa na kaya niyang harapin si Prinsesa Chi at ang dalawa pang tao, isang sampal ang umalangaw-ngaw sa kanyang mukha. Kasunod nito, naramdaman niyang mainit at masakit ang kaliwang bahagi ng kanyang mukha. Kasunod nito, bumangon sa kanyang puso ang isang pakiramdam ng kahihiyan. Nasample siya ng kung sino. Matapos itong mapagtanto, natural na galit si Wu Yan. Sa kanyang edad, hindi pa siya nakakaranas ng ganitong sitwasyon. Kadalasan, lahat ay gumagalang sa kanya kapag nakita nila siya. Kahit noong nabubuhay pa ang yumaong emperador, napakagalang din niya sa kanya. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may masasample siya ngayon. Kabanata 2768. Tulala si Wu Yan at tumingin kay Huang Feng na sumampal sa kanya. Hindi siya makapaniwala sa nangyari kanina. Nagulat ka ba? Ngumiti si Huang Feng kay Wu Yan.
Gayunpaman, bago pa makapag-react si Wu Yan, sinampal siya muli ni Huang Feng. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi kaliwang bahagi ang nataman niya, kundi kanang bahagi. Bilang isang resulta, ang kanang pisngi ni Wu Yan ay lumaki sa bilis na nakikita ng mata. Hindi nagtagal, bumukol ito na parang baboy, simetriko sa kaliwang pisngi. Nakaramdam ng matinding kahihiyan si Wu Yan. Pakiramdam niya ay hindi pa siya naging matampuhin gaya ngayon. Sinampal siya ng casual at wala siyang magawa. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Walang kwenta. Tumingin si Huang Feng kay Wu Yan at sinabing, ipinapayo ko sa iyo na makipagtulungan sa amin ng matapat. Dahil nahanap na namin kayo, sa tingin mo ba maniniwala pa rin kami sa iyong kalokohan? Nakita ni Huang Feng ang mga iniisip ni Wu Yan. Kung si Prinsesa Qi lang ang nandito, baka malinlang pa ni Wu Yan si Prinsesa Qi. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Nakakita na siya ng maraming tao at nakatagpo ng mas maraming bagay kaysa kay Prinsesa Qi. Kaya naman, nakikita niya ang iniisip ni Wu Yan sa isang sulyap. Ayaw ni Huang Feng na maging matagal sa kanya, kaya direktang hiniling niya sa kanya na sabihin ang totoo. Likas na naiinis si Wu Yan kay Huang Feng. Kung hindi dahil kay Huang Feng, napatay na ng kanyang mga tauhan si Prinsesa Qi. Hindi magkakaroon ng ganoong gulo ngayon. Kung hindi dahil kay Huang Feng, si Prinsesa Qi ay hindi makakalusot sa kanyang tirahan ng ganoon kabagal. Ngayon, talagang nang-ahas si Huang Feng na sampelan siya. Ang lahat ng ito ay nagpagalit kay Wu Yan kay Huang Feng. Gayunpaman, bagamat siya ay galit, alam ni Wu Yan na ang kasalukuyang sitwasyon ay lubhang hindi kanais-nais para sa kanya. Napakaraming elite na gwardya sa courtyard ang hindi nakapagpigil kay Huang Feng. Natural, mas imposibleng gawin niya ito ng mag-isa. Ang mga kakayahan ni Huang Feng ay tiyak na hindi niya kayang tiisin. Ako, hindi ko alam ang sinasabi mo. Sinabi ni Wu Yan, sino ka? Maaari mo akong tawaging Huang Feng. Sinabi ni Huang Feng, hindi ko alam kung narinig mo na ang pangalang ito dati. Meron ako. Matapat na sinabi ni Wu Yan, ikaw ang dakilang general ng bansa ng Yuan Feng at lubos na pinagkakatiwalaan ng emperador ng Yuan Feng. Gayunpaman, ito ang dakilang dinastiyang Lu. Kung sasaktan mo ako, walang makakapagprotekta sa iyo, kahit na si Prinsesa Qi. Isa na siyang prinsesa na may asawa at walang kapangyarihan o prestihiyo sa Great Lu Dynasty. Ang iyong estado ng Yuan Feng ay napatahimik na lamang ang hangganan at tiyak na nangangailangan ng oras upang gumaling. Sa panahong ito, kung magkakaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa, hindi ito makakabuti sa alinmang bansa. Kung pakakawalan mo ako, masisiguro kong hindi sasalakayin ng ating dakilang dinastiyang Lu ang estado ng Yuan Feng. Higit pa rito, bibigyan ka namin ng maraming tulong at tutulong sa pag-unlad ng iyong bansa. Higit pa rito, kung gusto mo ang mga babae mula sa ating Great Lu Dynasty, maaari pa akong magpadala sa iyo ng maraming babae mula sa ating Great Lu Dynasty. Ginagaranti ako na hindi sila magpapatalo kay Princess Qi. Paano naman? Panipi. Matapos kumpirmahin ni Wu Yan ang pagkakakilanlan ni Huang Feng, sinimulan niya itong akitin. Sa puso ni Wu Yan, sigurado siyang si Huang Feng ay mula sa estado ng Yuan Feng. Ang estado ng Yuan Feng ay isang bansa sa labas ng hangganan at ang mga tao doon ay pawang mga barbaro na walang gaanong kaalaman. Sa makatuwid, ang posibilidad ng tagumpay ay napakataas kung sinubukan niyang akitin siya ng mga benepisyo. Higit pa rito, naramdaman din ni Wu Yan na naaakit si Huang Feng sa kagandahan ni Prinsesa Qi. Sa makatuwid, hindi siya nagligtas ng pagsisikap sa pagtulong kay Prinsesa Qi. Dahil ito ang kaso, maaari rin niyang gamitin ang kanyang kagandahan para akitin si Huang Feng at patawanin si Huang Feng sa kanyang tabi. Siyempre, maliban sa tukso, binyantaan din siya ni Wu Yan. Ang estado ng Yuan Feng ay napatahimik na lamang ang hangganan at sa katunayan ay nangangailangan ng oras upang gumaling. Sa oras na ito, tiyak na hindi sila papayag na sumalungat sa dakilang dinastiyang Lu. Hindi alintana kung ito ay banta o tukso, ang pinakamahalagang bagay ay na kung ito ay magtagumpay, si Prinsesa Qi ay mawawala ang kanyang pinakamalaking pag-asa. Kung ganoon, hindi na siya magiging banta at maaaring harapin siya ni Wu Yan ayon sa gusto niya. Siyempre, sa puso ni Wu Yan, galit na galit pa rin siya kay Huang Feng. Gayunpaman, upang mailigtas ang kanyang buhay, maaari lamang niyang piliin na tiisin ang kahihiyan.
Gayunpaman, hanggat may pagkakataon sa hinaharap, tiyak na maghihiganti siya para sa kahihiyan ngayon lamang. Huang Feng, huwag kang makinig sa kanya. Ang mga salita ni Wu Yan ay nagpakaba kay Prinsesa Qi. Naisip ni Prinsesa Qi na hindi siya masyadong kapaki-pakinabang kay Huang Feng ngayon. Higit pa rito, ang estado ng Yuan Feng ay nangangailangan ng oras upang gumaling at dapat isaalang-alang ni Huang Feng ang malaking larawan. Higit pa rito, ang kasalukuyang katayuan ni Wu Yan sa Great Lu Dynasty ay hindi isang bagay na maihahambing niya. Kaya niyang ibigay kay Huang Feng ang maraming bagay na gusto niya. Hindi mo naman siguro maiisip na makukumbinsi ako sa kanya ng ganun-ganun lang diba? Tumingin si Huang Feng sa kinakabahan na si Prinsesa Qi at nakangiting sinabi. Anong biro? Si Huang Feng ay isang emperador sa kabilang espasyo. Anong uri ng mundo ang hindi niya nakita at anong uri ng kagandahan ang hindi niya nakita noon? Paano siya matutokso ni Wu Yan? Tungkol sa banta sa estado ng Yuan Feng, hindi ito isinapuso ni Huang Feng. Hindi na kailangang sabihin, ang kasalukuyang dakilang dinastiyang Lu ay hindi nang ahas na basta-basta umaatake sa estado ng Yuan Feng. Kahit na talagang inatake ng dakilang dinastiyang Lu ang estado ng Yuan Feng, hindi natakot si Huang Feng. Ang kasalukuyang lakas ng estado ng Yuan Feng ay hindi maihahambing sa nakaraan. Lalo na noong sinasalakay nila ang mga hukbo ng ibang mga bansa, pangunahing nagre-recruit si Huang Feng sa kanila. Tiniyak nito ang bilang ng mga sundalo ng bawat bansa sa malaking lawak. Sa makatuwid, ang bilang ng mga sundalo na maaaring labanan ng estado ng Yuan Feng ngayon ay hindi gaanong mas mababa kaysa sa Great Lu Dynasty. Bukod dito, hawak pa rin ni Huang Feng ang storage box. Siguradong makakapagpalit siya ng mas maraming sundalo. Siyempre, ang pinakamalaking tiwala ni Huang Feng ay ang kanyang sarili. Hanggat siya ay nasa paligid, karaniwang imposible para sa hukbo ng dakilang dinastiyang Lu na talunin ang hukbo ng estado ng Yuan Feng. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, agad na nawala ang kaba na kanina pa lamang nabuhay sa puso ni Prinsesa Qi. Ikaw, habang nakahinga si Prinsesa Qi, si Wu Yan ay kinakabahan at natatakot sa kabilang panig. Gayunpaman, bago pa niya matapos ang kanyang mga salita, sinampal ni Huang Feng ang kanyang ulo at sinabing, huwag kang mag-isip na manloko. Bilasan mo at sabihin mo sa akin. Hindi basta-basta siyang sinampal ni Huang Feng. Kasabay nito, nilagyan din siya ng life and death talisman. Ito ay maaaring ituring na isang paraan ng pangangikil ng isang pag-amin. Ang pangunahing dahilan ay ayaw ni Huang Feng na mag-aksaya ng masyadong maraming oras sa taong ito. Gusto pa rin mag-quibble ni Wu Yan. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman ang pangangati ng kanyang katawan. Matapos ang pagkamot nito, hindi lang ito nakapagpaginhawa, lalo pang naging hindi komportable. Bukod dito, nagsimulan na rin ang ibang parte ng katawan niya sa pangangati. Anong ginawa mo sa akin? Si Wu Yan ay tumingin kay Huang Feng nang may takot at sinabi. Maliban kay Huang Feng, hindi niya maisip kung bakit biglang naging ganito ang kanyang katawan. Nang maisip niya kung paano sinampal lang ni Huang Feng ang kanyang katawan at naging ganito siya, lalo pang lumakas ang takot ni Wu Yan kay Huang Feng. Tao pa ba siya? Paano niya ito nagawa? Kabanata 2769. Maliit na pakulo lang. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Bagaman si Lord Wu ay hindi ministro ng hustisya, naniniwala akong dapat mong malaman na para makapagtapat ang isang bilanggo, may ilang mga pamamaraan ang kadalasang ginagamit. Sa mga pamamaraang ito, may mga pamamaraan na naghahangad ng kamatayan sa isang tao. Ang ginagawa ko sa iyo ngayon ay isang maliit na pandaraya lamang na maaaring maghangad sa iyo ng kamatayan. Bagamat casual itong sinabi ni Huang Feng, nakaramdam si Wu Yan ng ginaw sa kanyang puso nang marinig niya ito. Siyempre, alam ni Wu Yan na sa mga kulungan ng dakilang dinastiyang Lu, mayroon talagang mga paraan ng pagpapahirap na maaaring maghangad ng kamatayan. Hindi rin siya nag-alinlangan na si Huang Feng ay gumamit nga ng katulad na paraan ng pagpapahirap sa kanya. Bagamat hindi niya alam kung paano ito ginawa ni Huang Feng, naramdaman niya ang isang pakiramdam na naghangad sa kanya ng kamatayan. Nakakabaliw ang Katie na nagmula sa kaibuturan ng kanyang puso na hindi mapigilan. Medyo nabigla sina Princess Qi at Xiao Huan nang makita nila si Wu Yan na gumulong-gulong sa lupa at nagkakamot sa sarili. Gayunpaman, hindi nila naawa kay Wu Yan.
Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi nila matiyak na si Wu Yan ay may kaugnayan sa pagkamatay ng yumaong emperor, ang mga pananambang na nakasalubong nila sa daan ay tiyak na may kaugnayan kay Wu Yan. Sa makatuwid, ang kasalukuyang estado ni Wu Yan ay masasabing ganap na karapat-dapat sa kanyang parusa. Paano na, Ministro Wu, Panginoon Wu, magsasalita ka ba? Tumingin si Huang Feng kay Wu Yan ng mahinahon at nagtanong. Si Huang Feng ay nakakita ng napakaraming malupit at miserableng eksena. Natural, hindi siya maaawa kay Wu Yan dahil sa kanyang estado ngayon. Napakalma niya sa kanyang puso sa mga sandaling ito. Magsasalita ako. Please stop, please don't torture me. Nagmakaawa si Wu Yan kay Huang Feng habang gamulong siya sa lupa. Bilang ministro ng mga tauhan, si Wu Yan ay palaging namumuhay sa layaw. Kailan pa siya pinahirapan ng ganito? Kaya, naman, hindi na niya kinaya pagkatapos ng maikling panahon. Ayaw niyang maranasan ang pakiramdam na iyon kahit isang segundo pa. Hindi niya talaga matiis ang pakiramdam na iyon. Kung napagtanto mo ito ng mas maaga, hindi mo kailangang magdusa ng ganito. Naglakad si Huang Feng sa gilid ni Wu Yan at bahagyang tinapik siya ng ilang beses. Agad na naramdaman ni Wu Yan na ang pakiramdam na nagnanais na sana ay patay na siya ay nawala sa isang iglap. Napahiga si Wu Yan sa lupa nang walang pakialam sa kanyang imahe, humihingal ng husto. Pakiramdam niya ay nakaligtas lang siya sa isang kalamidad. Ang pag-iisip lamang tungkol sa pakiramdam ng pamumuhay ng isang buhay na mas masahol pa kaysa sa kamatayan ay nakaramdam siya ng takot. Magsalita ka. Sinabi ni Huang Feng kay Wu Yan, pansamantala ko lang naibsan ang pakiramdam na naramdaman mo ngayon. Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, walang malay si Wu Yan na nanginig. Ayaw na niyang maranasan muli ang pakiramdam na iyon. Hanggat gusto niya ang pakiramdam na iyon, babagsak siya. Magsasalita ako, nagmamadaling sabi ni Wu Yan. Sa kanyang edad, hindi pa siya nagdusa ng ganito. Kaya madaling gumuho ang linya ng depensa sa kanyang puso. Paano nga ba namatay ang aking maharlikang kapatid? Tanong ni Princess Chi. Hindi kailanman naniwala si Prinsesa Chi na ang kanyang maharlikang kapatid ay namatay sa sakit. Noon pa man ay hinala na niya na may lihim na nagplano laban sa kanya. Sasabihin pa lang ni Wu Yan na ang dating emperador ay namatay dahil sa sakit, ngunit nang makita niya ang hindi magiliw na titig ni Huang Feng, nagmamadali niyang binago ang kanyang mga salita at sinabing, nilason siya ni Imperial Concubine Wu. Imperial Concubine Wu, ang iyong anak na babae. Dati nang naghinala si Prinsesa Chi na ang pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid ay may kaugnayan kay Wu Yan. Hindi niya inaasahan na sasabihin ito ni Wu Yan at ang bagay na ito ay talagang may kinalaman kay Imperial Concubine Wu. Sa impresyon ni Prinsesa Chi, ang Imperial Concubine na si Wu ay palaging gustong maging Empress. Gusto niyang maging Crown Prince ang kanyang anak at siya ang magiging Empress Dowager sa hinaharap. Hindi siya masyadong matapang, kaya hindi niya inasahan na magiging kamag-anak niya ang pagkamatay ng kanyang maharlikang kapatid. Bakit gagawin iyon ng Imperial Concubine Wu? Noong nabubuhay pa ang aking maharlikang kapatid, siya ang kanyang pinakagustong babae. Siya ang pinakapabor na babae sa imperial na harem. Walang dahilan para lasunin niya ang aking maharlikang kapatid, nagsisinungaling ka ba? Tanong ni Princess Chi. Kahit na hindi masyadong gusto ni Prinsesa Chi si Imperial Concubine Wu at ang dalawa sa kanila ay nagkaroon ng kaunting alitan noong siya ay nasa Imperial Palace pa, alam niya na si Imperial Concubine Wu ay napakahusay sa pagpapasaya ng mga lalaki. Maging ang kanyang kapatid na imperial ay labis na nahuhulog sa kanya. Kahit na siya ay nililigawan din ng kanyang imperial brother, wala siyang magawa tungkol kay Imperial Concubine Wu. Ang Imperial Concubine na si Wu ay may napakataas na katayuan sa imperial na harem dahil siya ay nagustuhan ng dating emperador. Hanggat hindi tanga si Prinsesa Chi, dapat niyang malaman na ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng ganoong katayuan ay dahil sa pagdedota ng dating emperador. Sa ilalim ng gayong mga kalagayan, paano siya maaaring magplano laban sa dating emperador? Hindi kaya mawawalan siya ng suporta. Higit pa rito, walang anumang salungatan sa pagitan niya at ng nakaraang emperador. Walang dahilan para gawin niya ang anumang bagay. Kaya, hindi talaga naniwala si Prinsesa Chi sa mga salita ni Wu Yan. Sa halip, naramdaman niyang nagsisinungaling siya. Ang bagay na iyon ay ginawa nga ni Imperial Concubine Wu.
Bagamat anak ko siya, ayoko siyang pagtakpan sa mga oras na ito. Sa totoo lang, palagi akong nagi-guilty sa bagay na ito. Kasing bigat ng bundok ang kabaitan ng dating emperador sa akin. Gayunpaman, hindi man lang ako naglakas loob na ibunyag ang tunay na dahilan ng kanyang pagkamatay. Binitawan ko ang nakaraang emperador. Habang nagsasalita si Wu Yan, may hiya at malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Iisipin ng mga hindi nakakaalam na labis siyang nalungkot sa pagkamatay ng nakaraang emperador. Bakit ginawa iyon ni Imperial Concubine Wu? Tanong ulit ni Prinsesa Qi. Gusto niyang malaman kung ano ang motibo ni Imperial Concubine Wu. Relate din sa akin. Sinabi ni Wu Yan, dahil hindi ko nagawang sugpuin ang mga rebelde sa frontlines, bumaba ang katayuan ko sa puso ng dating emperador. Dahil natural na apektado ang aking anak na babae, si Imperial Concubine Wu. Ang dating emperador ay lumayo sa kanya at nagsimulang pumabor sa iba pang mga babae. Ito ay isang bagay na ang Imperial Concubine na si Wu ay hindi matatanggap na hindi niya matatanggap ang kanyang anak. Natatakot siyang mawala ang kanyang anak na lalaki at na hindi niya matatanggap ang kanyang korona, Prince. Kaya, siya ay nakipagsapalaran at piniling lasunin ang dating emperador upang maprotektahan ang kanyang posisyon sa imperial na harem. Pagkatapos nito, nakiusap siya sa akin na suportahan ang pag-akyat ng kanyang anak sa trono dahil wala ang dating emperador. Ang naunang emperador ay hindi gumawa ng sinumang prinsipe bilang koronang prinsipe, ang aking anak na si Elena, ang imperial na si Quan, sa trono. Pinatunog ito ni Wu Yan na parang nagsasabi siya ng totoo. Siyempre, hindi ito ang katotohanan. Gayunpaman, sa ganoong kritikal na sandali, pinili ni Wu Yan na isakripisyo ang kanyang sariling anak na babae upang protektahan ang kanyang sarili. Kung tutuusin, mayroon siyang higit sa isang anak. Higit pa rito, wala nang halaga sa kanya si Imperial Concubine Wu. Paano kung siya ay isinakripisyo? Si Wu Yan ay hindi nakaramdam ng labis na pag-aatubili. Para sa kanya, siya ang pinakamahalaga. Para sa sarili niyang kaligtasan, kaya niyang isakripisyo ang sinuman. Kabanata 2770. Natahimik si Prinsesa Qi matapos marinig ang mga salita ni Wu Yan. Pinag-isipan niya itong mabuti, at tila may kabuluhan ang mga salita ni Wu Yan. Walang magandang impresyon si Prinsesa Qi sa Imperial Concubine Wu sa simula at alam niya kung gaano niya pinahahalagahan ang posisyon ng Empress. Masasabing handa siyang gawin ang lahat para sa posisyong iyon. Kapag naramdaman niya na ang kanyang posisyon ay nanganganib, pipiliin niyang makipagsapalaran dahil sa desperasyon at gumawa ng ilang matinding bagay. Ito ay talagang napakaposible. Sa pag-iisip tungkol dito, napakataas ng posibilidad ng Imperial Concubine Wu na patayin ang dating emperador. Paano niya nagawa iyon? Ang aking maharlikang kapatid ay labis na naghangad sa kanya, ngunit siya ay naglakas loob na magplano laban sa aking maharlikang kapatid. Galit na sabi ni Princess Qi. Lihim na natuwa si Wu Yan nang makita niya ang reaksyon ni Prinsesa Qi. Tila naniwala si Prinsesa Qi sa mga kasinungalingang ginawa niya. Kung iyon ang kaso, mas ligtas siya. Sir Wu, paano naman ang mga tangkang pagpatay na naranasan namin pabalik sa Imperial Capital? Nang si Wu Yan ay lihim na natuwa, biglang umalangaw ang boses ni Huang Feng. Bumilis ang tibok ng puso ni Wu Yan. Ngayon lang niya naalala na ang pinakadelikadong tao dito ay hindi si Prinsesa Qi kundi ang binatilyong ito na tinawag na Huang Feng. Masasabing nasa kamay ng kabilang partido ang buhay niya. Kung ang kabilang partido ay hindi naniniwala sa kanya, ito ay walang silbi kahit na si Prinsesa Qi ay naniniwala sa kanya. Tama, yung mga ambush na na-encounter natin sa pag-uwi ay ikaw na ang nag-ayos ha. Nag-react si Princess Qi sa sandaling ito at tumingin kay Wu Yan habang nagtatanong. Oo, nagawa ko. Alam ni Wu Yan na wala itong silbi kahit na sinubukan niyang tanggihan ito. Nagpadala siya ng napakaraming tao para patayin si Prinsesa Qi at ang iba pa. Siguradong may nag-expose sa kanya. Walang kwenta kahit hindi niya aminin. Great, ikaw talaga, galit na sabi ni Prinsesa Qi. Kamahalan, pakinggan mo ang aking paliwanag. Nagmamadaling sinabi ni Wu Yan, wala akong pagpipilian. Ang utos na ito ay ibinigay ni Imperial Concubine Wu, kasama ang naunang utos na huwag kang payagang bumalik sa Imperial Court. Ang lahat ng ito ay mga desisyon na ginawa ni Imperial Concubine Wu. Bakit niya ginawa iyon? Tanong ni Princess Qi. Dahil hindi kanya gusto.
Sinabi ni Wu Yan, bukod dito, natatakot din siya na malantad ang kanyang pagpatay sa yumaong emperor. Kapag bumalik ka, tiyak na maghihinala ka sa dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor at iimbestigahan mo ang bagay na ito. Kaya naman, ayaw niyang bumalik ka, kaya inutusan niya akong patayin ka habang nasa daan. Ginawa ko lang ito sa ilalim ng utos niya. Malinaw, sa oras na ito, itinulak na ni Wu Yan ang lahat ng sisi sa sarili niyang anak. Upang maprotektahan ang kanyang sariling buhay, gagawin niya ang lahat, at ang kanyang sariling anak na babae ay isang napakahusay na kandidato para sisihin. Hindi lamang siya nagkaroon ng katayuan, ngunit mayroon din siyang motibo upang kumilos. Siya lang ang perpektong kandidato para sisihin. Naisip ito ni Prinsesa Chi at naramdaman niyang may katuturan ang mga salita ni Wu Yan. Nagkaroon nga ng alitan sa pagitan niya at ng Imperial Concubine Wu. Higit pa rito, tiyak na iimbestigahan niya ang dahilan ng pagkamatay ng yumaong emperor. Pinatay ni Imperial Concubine Wu ang yumaong emperor kaya natural na ayaw niyang bumalik siya at imbestigahan ang bagay na ito. Ganon ba talaga? Gayunpaman, hindi madaling maniwala si Huang Feng sa mga salita ni Wu Yan. Sa palagay ko hindi ka maaaring maging inosente sa bagay na ito. Talagang responsable ako. Hindi ko dapat pinakinggan ang mga salita ni Imperial Concubine Wu nang ganoon kadali. Sai, I am really too soft-hearted. Hindi ko dapat siya tinulungan na itago ang katotohanan dahil anak ko siya. Nagkunwaring sinisisi ni Wu Yan ang kanyang sarili habang nagsasalita siya. Haha, bahagyang tumawa si Huang Feng. Pakiramdam ko ay ikaw ang pumatay sa yumaong emperor, at hindi ang iyong anak na babae. I am wrongly accused. This matter truly has nothing to do with me, sabi ni Wu Yan. Ganun ba? Hindi siya pinaniwalaan ni Huang Feng. Sa katunayan, noong nagsasalita si Wu Yan kanina, si Huang Feng ay lihim na nagmamasid sa kanyang ekspresyon. Bagamat nagpanggap siyang napakalmado, nakikita pa rin ni Huang Feng na may bahid ng guilt sa kanyang ekspresyon. Si Wu Yan ay isang matandang soro. Siguradong hindi masasabi ng mga normal na tao na nagsisinungaling siya. Gayunpaman, iba si Huang Feng. Si Huang Feng ay nakakita ng napakaraming malalaking shot at nakipag-ugnayan sa marami sa kanila. Siya ay nagkaroon ng maraming karanasan sa pakikitungo sa mga lumang fox na ito. Bilang karagdagan, ang kanyang panloob na lakas ay malalim at ang kanyang mga kasanayan sa pagmamasid ay hindi pangkaraniwan. Dahil dito, napapansin niya ang kahit katiting na pagbabago sa mga detalye. Napansin lang ni Huang Feng na medyo kakaiba ang ekspresyon ni Wu Yan habang nagsasalita siya. Sa makatuwid, sigurado si Huang Feng na hindi nagsasabi ng totoo si Wu Yan kanina. Hindi bababasa, hindi siya ganap na nagsasabi ng totoo. Sa totoo lang, napakasimpleng malaman kung nagsisinungaling ka o inaakusahan ka. Sinabi ni Huang Feng, maaari akong makalusot sa Imperial Palace at mahuli si Imperial Concubine Wu para sa interogasyon. Sa aking kakayahan, hindi mahirap na makalusot sa Imperial Palace. At saka, sa aking kaya, hindi masyadong mahirap na sabihin sa kanya ang totoo. Lihim pa ring ipinagmamalaki ni Wu Yan ang kanyang sarili, ngunit nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, biglang lumubog ang kanyang puso. Ang kanyang kasinungalingan ay talagang napakakumbinsi, ngunit may butas dito, at ang butas na iyon ay si Imperial Concubine Wu. Maaari niyang itulak ang lahat ng sisihin kay Imperial Concubine Wu, ngunit malinaw naman, hindi papayag si Imperial Concubine Wu na sisihin. Kung alam niyang kinulit siya nito, siguradong lalaban siya. Kung ito ay isang ordinaryong tao, kahit na alam niyang si Imperial Concubine Wu ang butas sa bagay na ito, wala siyang magagawa dahil ang Imperial Palace ay isang mahalagang lugar. Hindi makapasok ang mga ordinaryong tao. Gayunpaman, halatang iba si Huang Feng dahil masyadong makapangyarihan si Huang Feng. Hindi alam ni Wu Yan kung gaano kalakas si Huang Feng, ngunit alam niya na nagpadala siya ng napakaraming master para paslangin sila, ngunit wala ni isa sa kanila ang nagtagumpay. Nakaayos na siya ng maraming gwardya at katulong sa paligid ng tirahan, ngunit madali pa ring nakalusot si Huang Feng at tahimik na lumapit sa kanya. Ang ganitong uri ng kasanayan ay talagang nakakatakot. Sa ganitong uri ng kasanayan, talagang hindi imposibleng makalusot sa Imperial Palace. Bilang karagdagan, ang paraan ni Huang Feng sa pangangikil ng mga pag-amin ay napakalakas.
Personal na naranasan ni Wu Yan ang ganitong pakiramdam na mas masahol pa sa kamatayan. Naramdaman ni Wu Yan na walang makakatagal. Ang Imperial Concubine Wu, bilang isang mahinang babae, ay mas imposible. Sa makatuwid, madaling makuha ni Huang Feng ang anumang impormasyon na gusto niya mula sa kanyang bibig. Sa pag-iisip nito, biglang nagkaroon ng malalim na pagkadismaya ang puso ni Wu Yan. Oo naman, ang anumang diskarte ay walang silbi sa harap ng ganap na lakas. Bagamat hindi alam ni Huang Feng kung totoo o hindi ang sinabi niya, may kakayahan siyang i-verify ito. Sa ganitong paraan, napakataas ng panganib na malantad. Ano ang dapat kong gawin? Ang puso ni Wu Yan ay sabik na nag-iisip ng paraan, ngunit wala siyang maisip na anumang magandang paraan. Hindi niya talaga mapigilan si Huang Feng.